Yung samahan nyo ako guys, maging isang content creator. Sheesh! For today's video nga pala guys, kasama ko yung ate ko dyan. Sasama raw siya mag-aasikaso ng aking requirements sa McDonald's. Sheesh! Ang bait mamaya libre kita. So hindi ko nga pala na-record yung mga nakaraang pagkuha ko ng mga requirements. Pero tsaka ko lang siya naisip na videohan nung patapos na. So dito ko na lang ikukwento lahat ng mga pinaggagawa ko ng mga nakaraang araw. So nung unang panahon guys, bigla ko na lang naisipan na mag-apply sa McDonald's kahit nag-aaral pa tayo. Wala kasi akong magawa nun sa bahay. Puro na lang ML at paghiga ang ginagawa ko talaga. Nung mga panahon yun, bakasyon namin at lustrik ako sa ML. Kaya hindi ko na muna binuksan yung ML ko at naghanap muna ng part-time job. Kaya sabi ko sa tatay ko, "De, may alam ka bang trabaho dyan? Kahit yung part-time lang lustrik na kasi ako sa ML." Tapos sabi niya, "O sige anak, part-time lang pala eh. Huwag ka mag-alala, halapan kita." Tapos yun guys, umagang-umaga nagpasa si daddy ng resume ko sa McDonald's. Kaso after many several days, wala pa rin talaga natawag sa akin. Kaya wala na rin talaga nawawalan na rin talaga ako ng pag-asa ng mga panahon ngayon. Bale, pinag-iisipan ko pala muna nun kung itutuloy ko pa ba tong mga plano ko. Kasi maaga din ako namulat kung ano ba talagang meron sa totoong buhay. So ngayon, kung tawagan man nila ako, kailangan kong harapin lahat ng mga responsibilidad na ibibigay nila sa akin. Alam ko talagang mahirap maging isang working student. Marami din kasi akong kaklase na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya siguro malaki rin yung factor nila kung bakit umabot ako sa desisyong ito. Pero after several many days nga pala guys, alas 7 ng umaga, gumising ako para mag-asikaso ng aking SSS at PhilHealth. After nun, hindi ko inaasahan na magte-text pala sa akin ng McDonald's. Alas 11 na nung makauwi ako nun guys, at hindi rin ako ready ng mga panahong yon. Alas 12 nga pala yung interview guys, pero medyo na-late ako kasi dumaan pa ako sa bahay. Sobrang dami nun guys, kaya hindi ko na masyadong ilalaborate. Yun. So nung panahon nga ng interview na guys, sobrang kinakabahan ako kasi wala naman ako experience sa mga ganito, sa pagluluto. Hindi ko na nga rin alam mga pinagsasabi ko dun, sobrang nauutal din ako. Kasi hindi rin talaga organize yung mga sagot ko sa utak ko, kaya may mental block ako. Pati yung exam nila guys, sobrang hirap din. Feel ko kasi lahat tama yun. I am always wrong pa naman. So after several days nga pala guys, medyo nawawalan nga rin pala ako ng pag-asa nun kasi wala rin kasing sinabing specific date kung kailan malalaman ang result. Kaya hindi rin ako mapakali at makapag-isip ng ayos ng mga panahong yon. Pero hindi rin nagtagal, nag-text na rin yung McDonald's. Sobrang saya ko nun. Paano yung saya? Sheesh! Kaya after nun guys, pumunta na agad kami sa McDonald's kasi pinapapunta kami. Kailangan daw kasi talaga makuha yung mga requirements sa lalong madaling panahon. So after several days nga pala guys, hindi na rin nagtagal at kumuha na rin ako ng mga requirements ko. From drug testing, medical, hanggang sa makaabot dito sa 1902 form nito, papunta sa Lucena. Medyo malaki na nga rin pala yung nagagastos namin dito guys. At totoo nga rin pala yung sinasabi nila na napakahirap mag-asikaso ng requirements. Pero ang pinakamasarap talaga sa feeling ay yung makuha yung perang mga pinaghihirapan mo. So kailangan nga rin pala natin doblehin yung sipag natin kasi sobrang gastos din dito sa kolehiyo. Kasi pamasahe pa nga lang, porgam-porga na tayo. So mabalik nga pala tayo dito guys sa aking video kasi masyado nang mahaba yung aking kwento. Sheesh! So yun dito guys, nakakuha na nga pala ako ng aking health card. Nga pala guys, bago kayo makakuha ng health card is kailangan nyo muna makapagpa-medical. After several minutes nga pala guys, is nakabili na ako ng folder ko. Tapos andito nga lang din pala kami guys, malapit sa simbahan ng Tiyaong Quezon. Yun, sobrang ganda talaga dito guys. Kaya kung gusto nyo makita yan guys, punta na kayo dito. Parinin na sa Quezon. Sheesh! Tapos dito, oho na talaga kami. Imbis na namasahe kami, binili na lang namin ng tubig. Dito na nga rin pala magtatapos sa aking video guys. Stay hydrated sa lahat. Bye-bye.